pinakasikat na music artist ng kanyang era. Pinagkakaguluhan, hinahangaan, pinagnanasaan, pinapangarap pala at pilit na ginagaya ng ibang mga female music artist na umaasang maaambunan ng kanyang popularidad. Noong pagpasok ng taong 2000, ang pangalang Britney Spears ang nasa tuktok ng mainstream. Musika niya ang malimit na naririnig saan mang panig ng mundo. Masayang mukha niya ang lagi mong makikita sa MTV, sa mga magazine at mga song hits, mga gamit sa eskwela, maging sa mga posters na inagaw pa sa pambilisana ng merienda. Pero sa isang iglap mga idol ay unti-unti ring nakita ang malaking pagbabago kay Britney. Ang pasweet na imahe ay biglang nawala. They look back and they're like, what happened to your sweet image that you used to be? And I'm like, then when I came out, you thought I was too provocative. It's like you can never win. No matter what you do, at the end of the day, you can't please everybody. At naging mapangahas na rin ang mga music videos at mga projects na tinatanggap niya. Kate Hudson, she's 22, she's in Sheets. Jennifer Lopez, she poses very provocatively sometimes. Christina Aguilera, what's the big deal when I do it? Like, come on, you know? Nagsunod-sunod din ang mga kontrobersyang ibinato sa kanya at tila ba negatibo na lang lahat ang mababasa mo tungkol sa kanyang ugali. Ginagawang katatawanan ng iba ang kanyang itsura at katawan. Kino-question ang pagkatao at kakayahan nitong maging asawa at ina ng kanyang mga anak. Dahil doon ay maraming tagahanga ang tumalikod kay Britney Spears. Marami ang na-disappoint, humusga at naniwala sa napakasamang imaheng pinilit na idikit sa kanya. Inalisan ito ng kalayaan at karapatang pangtao. Sa loob ng 13 taon ay naging sunod-sunuran lang ito sa gusto ng ama, kinontrol at itinuring na walang kakayahang magdesisyon at patakbuhin ang sariling buhay. Halika at ating alamin ang napakatagumpay pero isa na sa pinakanakakalungkot na kwento ng buhay na tatalakayin natin dito sa Aklat PH. Isang kwento magpapatunay na hindi lahat na nakikita ng ating mga mata ay totoo at hindi lahat ng mahal mo sa buhay ay tunay na ituturing kang pamilya, lalo na kapag may malaking yaman na nakahayin sa harapan nila. Ano nga ba ang totoong nangyari kay Britney Spears? Bakit biglang nawala ang kanyang kasikatan at pinagkaitan pa maging ng kanyang sariling kalayaan? Paano siya nakahingi ng saklolo sa kanyang mga fans nang hindi napapansin ng mga taong kumukontrol sa kanyang buhay? Kamusta na siya ngayong 2025 at ano na namang problema ang kanyang kinakaharap? Ipinanganak si Britney Jean Spears sa Macomb, Mississippi noong December 2, 1981. Sa panahong ipinanganak ito ay wala sa maayos na sitwasyon ang buhay at relasyon ng kanyang ina at noon ay lasinggerong ama. Wala silang pera at masasabi nating toxic ang pagsasama. Kaya sa murang edad ni Britney ay lagi itong nagtatago o ginugustong mag-isa na lang kapag nasa bahay. Dahil kahit anong oras ay pwedeng magbangayan na naman ang kanyang mga magulang. Ganun pa man, inabiyayaan naman si Britney ng umaapaw na talento sa murang edad na nakita naman at sinuportahan ng kanyang ina. Sinigurado nito na maipasok si Britney sa mga dance at voice lessons kahit pa nga sobrang kapos sila sa gastusin. Kaya naman simula noong 3 taong gulang si Britney ay naging bahagi na siya ng iba't ibang talent shows, gymnastics man yan, dancing o singing competitions. Kaya kahit sa murang kaisipan pa lang ni Britney ay alam na nitong ang pagpasok sa entertainment industry ang paraan para makatakas sa kahirapan at problemang mental na dulot ng kanyang mga magulang. Sa edad na 8 taong gulang ay dinala siya ng inang si Lynn sa Atlanta, Georgia para magbakas sakali na maging bahagi ng isinasagawang revival noon ng The Mickey Mouse Club. Pero hindi siya natanggap dahil sobrang bata niya pa noong time na yon. Pero dahil nga kita ng casting director na si Matt Casella ang potensyal noon ni Britney, ipinakilala nga niya ito sa talent agent na si Nancy Carson na nagsuggest naman na i-enroll si Britney sa Professional Performing Arts School sa New York City. Mula doon ay mas nahasa pa si Britney at unti-unti ay kusa na rin dumarating ang mga oportunidad. Naging bahagi ito ng off-Broadway musical na Ruthless, naging contestant ng Star Search at nakasama din sa ilang mga commercials. Taong 1992 noong sa wakas ay naging bahagi ito ng The All New Mickey Mouse Club na kasama sina Christina Aguilera at mga future members ng NSYNC na sina Justin Timberlake at Jay-Z. Ayon kay Britney ay isa ito sa pinakamasayang parte ng kanyang karera. Pero dito rin niya unang natikman ang madilim na bahagi ng entertainment industry. Sa libro kasing inilabas ng kanyang inang si Lynn ay sinabing natuto umanong uminom dito si Britney at tumikim ng ipinagbabawal na gamot sa murang edad na yon. Pero ang mas
nakakalungkot dyan mga idol. Isa halip nga na protektahan siya ng kanyang mga magulang sa mga hindi kanais-nais na bagay na yan, nakadagdag pa ang mga ito sa pressure. Dahil sa murang edad na yun ni Britney, naging kasangkapan na ito ng kanyang mga magulang para makaahon sa kahirapan. I think probably the best things about being famous is just knowing that my family is forever okay, financially. I'll be able to support my family no matter what. Noong matapos ang naturang programa noong 1994, ay unang kumatok nga na oportunidad kay Britney ay ang pag-alok sa kanya ni Lou Pearlman na maging bahagi ng pop group na Innocence. Sa mga hindi nakapanood ng ating video ng Backstreet Boys at NSYNC, si Lou Pearlman nga ang tao sa likod ng pagbuo sa kanilang mga grupo. Naging interesado man dito ang ina ni Britney, minabuti nitong hingin ang opinyon ng kanyang kaibigang entertainment lawyer na si Larry Rodolph, na sa huling nga ay nagkaroon ito ng sariling plano para kay Britney. Ibinigay nito dito ang hindi nagamit na kanta ni Toni Braxton para i-record at sinubukan makipagkita sa mga executives ng 4 na mga kilalang record labels. Pero dahil nga sobrang patok noon ng boy bands at girl groups, ni-reject nga agad ng 3 dito ang demo ni Britney. Ganun pa man, paglipas ng 2 linggo ay tumawag na nga sa kanila ang natitirang record label na Jive Records na silang tutulong sa pag-usbong ng pangalan ni Britney Spears na babago sa takbo ng usong musika noong panahon na yon. September 29, 1998, noong ma-release niya ang single na Baby One More Time, na agad nga ay naging hit sa buong mundo. Makikita sa music video nito ang 17 taong gulang pa lang noon na si Britney na nakasuot ng sexy school uniform, may make-up at may aura ng medyo pagkasensual habang sumasayaw. Isama pa ang medyo malaswang lyrics ng kanta ay nauwi nga ito agad sa kontrobersya. Oo mga idol, ito ang naging marketing strategy ng kumpanyang nasa likod ni Britney, ang gamitin ang nakakaakit nitong pisikal na anyo. Alam yan ng mga tatay at tito nyo dahil isa si Britney sa nagpatangkad sa kanila kahit itanong mo pa. At dahil nga sa imaheng yan na binubuo nila para kay Britney ay hindi na rin maiwasang nababastos ito kahit sa national television. Everyone's talking about it. What? Well, your breasts. My breasts. At maging paborito ng mga parang asong ulol na mga paparazzi, na kahit nga naging malaki ring parte ang mga ito sa success ni Britney, kalaunan naman ay sila din ang sisira ng tuluyan sa karera at sa personal na buhay nito. January 12, 1999, noong inirelease ang debut album ni Britney na Baby One More Time, kabilang ang mga singles na Baby One More Time, From the Bottom of My Broken Heart, You Drive Me Crazy, Born to Make You Happy, at Sometimes, na naglagay kay Britney bilang pang-5 artist na wala pang 18 years old na nagawa agad mag number 1 sa Billboard 200. Bumenta ito ng mahigit sa 14 na milyong kopya sa US at kabuo ang 25 milyong kopya naman sa buong mundo. Na-certified din ito bilang 14 times platinum o diamond album. Isang napakalaking pangarap lang para sa napakaraming music artist na sa panahon na yon ay tinatamasa na agad ng noon ay 17 taong gulang pa lang na si Britney, na parang nga hindi masira ang momentum sinundan agad ito ng kanilang kumpanya ng follow-up album na Oops, I Did It Again noong May 3, 2000. Naglalaman ito ng mga sobrang sumikat din na singles na Oops, I Did It Again, Lucky, at Stronger, na itinuring na fastest selling album by female artist noong panahon na yon. Bumenta ito ng 10 milyong kopya sa US at kabuo ang 20 milyong kopya naman sa buong mundo, na nagbigay din kay Britney ng record ng pinakabatang artist na nagkaroon agad ng 2 o higit pang diamond albums. Masasabi natin na sa peak ng sobrang tindi ng kasikatan noon si Britney, as in halos mukha niya na lang lahat ang makikita mo kung saan saan, kahit pa nga sa atin sa Pilipinas. Kalakasan pa rin noon ang programang MTV, kaya kahit TV pa man ang buksan mo o radyo, mga kanta niya ang halos maririnig mong madalas maghapon, lalo na kung may kapatid kang babae na halos paraning na paraning sa kanya, na sinundan pa ng maingay na pagsasapubliko ng kanyang relasyon sa noon ay sobrang sikat din na si Justin Timberlake ng NSYNC, na i-release din niya nung panahon na yon ang album na Britney, na dahil nga nagkaroon ng pagbabago sa tunog ay na-certified lang ito bilang 4 times platinum, pero bumenta pa rin naman ito
ito ng 10 milyong kopya sa buong mundo. At kabilang naman dito ang single na I'm Not a Girl, Not Yet a Woman. Ang masamang epekto lang mga idol ang tinatamasa niyang katanyagan nung panahon na yon ay yung hindi na nga siya nagkaroon ng tahimik o pribadong buhay. Kulang na lang ay sumama sa loob ng kanyang bahay ang mga paparazzi na halos parang mga asong ulol na lagi nakabuntot nga sa kanya, naghihintay sa kanyang paglabas at bantay na bantay ang kanyang bawat kilos o galaw. Walang tigil ang mga itong kumukuha ng video o larawan at syempre ay gumagawa ng kung ano-anong istorya na ibebenta naman nila sa media, lalo na noong mag-break ang dalawa ni Justin na ang pinalabas nga na may kasalanan at masama ay si Britney. Yan mga idol ang pangyayari naging simula ng matinding pagbagsak ng kanyang karera na para sa akin ay nagamit naman ni Justin Timberlake para iangat ang sa kanya. Yan kasi yung panahon na umalis siya sa NSYNC at nagsisimulang maglabas ng kanyang sariling album. Ginamit nito ang init ng issue nila ni Britney na sa music video nga ng kanyang kantang Cry Me a River na tungkol sa babaeng manluloko ay makikita sa babaeng gumaganap sa video ang pormahang kinopya talaga sa itsura ni Britney. Kaya naman ay nakakuha talaga ito ng matinding simpatya sa kanilang milyong-milyong mga tagahanga. Kung baga ay literal na sa sobrang bilis ng pag-angat ng solong karera ni Justin Timberlake ay siya namang bilis ng pagbulusok pa ilalim ng kay Britney. Sa isang iglap, ang pinakamaningning na bituin ay tila sinungkit at inilublob sa putik. Dito na siya nakaranas ng panghaharas ng mga paparazzi at pagmukaing masama ng mga tabloid. Ang sama pa ay hindi pa nasayahan si Justin na isiniwalat pa sa media na may nangyari na umano sa kanilang dalawa ni Britney. Justin Timberlake is in the house, and I just want to ask you one question. Did you Britney Spears? Yes or no? Oh man. Come on, man. Okay, I did it. No. Na para sa mga fans ay dagdag kasinungalingan na naman umano ni Britney dahil minsan ang sinabi nito na ibibigay lang niya ang kanyang pagiging berhen kapag nakasal na siya sa lalaking kanyang mapapang-asawa. Ang masama lang dito mga idol ay sobrang tindi talaga ng pagmamahal ni Britney kay Justin. Kaya imagine ang nararamdaman niyang sakit tuwing winawasak siya ni Justin sa media. Who said that she was going to stay a virgin till she got married. Do you still think there's something to be said for that? I think, honestly, if you can wait till you're married, I think you should definitely do that because it's so much more sacred. And there is a reason for saying to do that. There is a rule in the book, the Bible, that says that. I think that is a really important thing to do. But I think in reality, if you really know in your hearts of heart that you are going to be with that person forever, and you really think that with all of your heart, and you're in 4 or 5 years into the relationship, I mean, stuff can happen. You know, I mean, you don't go around sleeping around with people, but I mean, I really thought that I was going to be with him for the rest of my life. I did. Isa pa sa nagpabigat kay Britney sa hiwalayan nila ni Justin ay ang katotohanan sa pamilya lang ni Justin. Naramdaman ni Britney ang magkaroon ng pamilyang nagmamahal talaga sa kanya na hindi niya naramdaman sa sarili nilang tahanan. At sa sobrang tindi nga ng mga issue at mga kontrobersyang hinarap na yan ni Britney na isabay pa sa matagal na nitong personal na problema ay hindi na nakapagtataka kung bakit unti-unti na siyang nilamon noon ng kanyang depresyon. Malinaw na isa lang noong panahon na yon ang gusto niyang magkaroon. Yun ay ang taong magmamahal talaga sa kanya. Kaya matapos ma-release ang album na In The Zone noong November 15, 2003 na naglalaman ng mga singles na Everytime at Toxic, ay bigla itong nagpakasal sa kanyang kababata na si Jason Allen Alexander noong January 2004. Pero naghaya naman ng petisyon sa korte ang ina ni Britney at ipinakansela ang kasal ng mga ito. Wala umano sa tamang pag-iisip noon si Britney at hindi umano nito nauunawaan ang kanyang ginagawa. Kaya nakansela ang kasal ng dalawa pagkalipas lang ng 55 oras ng pagiging mag-asawa. Pero makalipas lang ang ilang buwan ay nagsimula naman ito makipag-date kay Kevin Federline, isang kaibigan at dating backup dancer ni Justin Timberlake. Syempre nagkaroon ito ng kontrobersya. Marami ang humusga at marami ang naniniwalang ginawa lang ito ni Britney para pagsilosin ng isa. Pero pinatunayan naman ng dalawa na totoo ang kanilang pagmamahalan. Nagpakasal ang mga ito noong September 18, 2004 at nagkaroon nga sila ng anak. Pero lingid sa kaalaman ni Britney ay dito nga magsisimula ang matindi pang dagok sa kanyang buhay. Dahil habang dumadaan ito sa postpartum depression gawa nga ng kanyang panganganak, sinabayan naman ito ng kanyang
kanyang asawa sa pagpo-focus sa kanyang karera bilang rapper. Idagdag pa natin dyan ang tuloy-tuloy pa rin pag-atake ng media kay Britney na dahil nga bantay na bantay siya ng mga paparazzi, hindi nga naiwasang makuna ng mga ito ang bawat galaw ni Britney. Ginawa nila ng negatibong interpretasyon ang bawat galaw nito. Dumating pa sa puntong ginawa ng katatawanan ang itsura nito at pinalabas pa na wala itong kakayahan na maging ina sa kanyang mga anak. Sa lahat pa ng pinagdadaanan na yan ay dumating pa nga ang araw ng paghihiwalay nilang mag-asawa noong pagkasilang niya ng kanilang pangalawang anak na sinundan pa ng pagpanaw ng kanyang tiyahin na halos pangalawa na nitong ina ang turing. Dito na nagsimulang mas maging visible sa mata ng media at ng kanyang mga tagahanga kung gaano nang kagulo ang buhay nito. Makikita mo sa mga balita na nagparehab si Britney na tumagal lang ng 24 na oras, tapos sa sunod na gabi ay nagtungo naman ito sa isang salon para kalbuhin ang sarili, tapos sa sunod na araw naman ay inatake naman ito ang sasakyan ng isang photographer na sa sobrang ang dami ng negatibong balita tungkol sa kanya ay dito na nga masinusgahan ng buong mundo si Britney. Para sa mata ng nakararami ay wala na ito sa kanyang sariling katinuan. Nakakalungkot lang mga idol na walang sino man ang nagtanong kung bakit yun nagawa ni Britney. Walang nakaisip na umunawa, walang nagkaroon ng interes na sumilip kung ano ba talaga ang pinagdadaanan nito, kung ano ang nararamdaman nitong matinding kalungkutan, ang pagkakaroon nito ng postpartum depression na normal lang naman sa isang ina, at masasakit na dinanas nitong rejection maging sa kanyang sariling ina. Pero kahit pa nga inuulan siya noon ng napakaraming kontrobersya, hindi pa rin naman ito napigil sa pagbalik sa musika. Noong October 25, 2007 ay inirelease nito ang kanyang album na Blackout na bumenta pa rin naman ng 2 milyong kopya sa US. Kaya hindi maitatanggi na marami pa rin ang natitirang humahanga dito at mga solidong sumusuporta. Kaya marami pa rin ang nasabik at nag-abang sa comeback sana ni Britney sa live performance nito sa MTV Video Music Awards. Pero ang problema ay nagkaroon ito ng panic attack noong malapit na siyang sumalang sa stage. Ang masama pa ay pinilit pa rin siya mag-perform na nagdulot nga ng napakasakit sa matang performance. Kitang-kita kasi na tila ba sobrang confused ito habang sumasayaw at kumakanta na parang hindi nito alam ang kanyang ginagawa. Sobrang linaw mga idol na hindi siya okay noong mga panahon na yon. Pero sa halip nga na may umunawa at makakuha ng simpatya, muli ay lalo pa nga itong inatake ng media at pinagtawanan pa ang kilos at katawan nitong napakalayo sa dati niyang itsura. Ang masakit pa dito mga idol habang nasa sentro nga siya ng pambabash at pambubuli ng mga tao at ng media, sa panahon na rin na yon na inalis kay Britney ang kustodiya ng dalawa niyang anak. Kaya ang ginawa nito ay nagkulong ito sa banyo na kasama ang isa niyang anak bilang pagtutol, at takot na din na mawala sa kanya ang mga anak habang buhay, na dahil nga sa insidente ay nalagay si Britney sa 72 oras ng tinatawag na psychiatric hold na nauwi nga sa paglalagay sa kanya sa conservatorship, isang utos ng korte na madalas ngang ibinibigay lamang sa mga taong walang kakayahang makapagdesisyon ng tama sa sarili o sa mga taong may problema sa pag-iisip. Itinalaga ang ama ni Britney bilang konservator na siya nang magkakaroon ng kontrol sa lahat ng desisyong gagawin ni Britney, kasama na ang paghawak ng yaman nito at pagmamanage ng lahat ng kanyang kapirahan. Siya lang naman mga idol ang parehas na amang nagparana sa kanya ng mapait na kabataan, na kaya nga naging desperada si Britney na makaahon sa buhay para makatakas dito. Pero sa huli ay parang bumalik lang sa simula ang lahat. Ang masakla pa ay umabot nga ang conservatorship ng napakahabang 13 taon. 13 taon na inalisan si Britney ng karapatang pangtao. Yung tipong hindi siya pwedeng pumili kung ano ang gusto niyang kainin, maging kung anong mga gamot ang dapat niyang inumin. Walang karapatang magdesisyon para sa sarili at hawakan o gamitin ang kanyang perang kinikita. Oo mga idol, sa mga panahon na yon ay malaki pa rin ang kinikita ni Britney. Kahit naman kasi nasa ilalim ito ng conservatorship at parang itinuturing na may problema ito sa pag-iisip, ay nakapagtataka namang diretso pa rin ito sa kanyang karera sa musika. Sa 13 taon na yon ay nakapag-release pa rin siya ng 4 na albums. Ang Circus noong December 2, 2008 na naglalaman ng Womanizer, Femme Fatale noong March 25, 2011,
Britney G noong November 29, 2013 at Glory noong August 26, 2016. Nagkaroon din ito ng napakaraming successful na mga tours at mga projects. Katunayan ay nagkaroon pa nga ito ng multi-million-dollar residency deal sa Las Vegas. Nagpe-perform ito 4 times a week na 3 oras bawat gabi. Kaya mapapaisip ka mga idol kung paanong nagagawa ito ng isang taong sinasabihan na walang kakayahang mag-isip ng tama sa sarili. Isa pa ay kapansin-pansin din ang sweldo ng ama ni Britney na $16,000 kada buwan sa pagiging konservator nga nito ng kanyang sarili namang anak. Bukod pa dyan, ang malaking porsyento nito sa bawat pinipirmahang kontrata ni Britney. Kaya unti-unti ay marami na ang nakakaramdam na parang may mali sa nangyayari. Marami na ang nagtatanong kung para ba talaga sa kalusugan ni Britney ang conservatorship o baka naman para lang sa nakukuha ng mga itong malaking pera. Pero kung ano pa man ay wala namang nangyari noong mga panahon na yon sa mga haka-haka. Patuloy pa rin nagamit at nagatasan ng matindi si Britney na mga tao sa kanyang paligid. Pero magbabago ang lahat noong taon ng 2019. Nagsimula noong mag-post si Britney ng mga video sa Instagram. Mga weirdong video sa totoo lang. Minsan ay paulit-ulit at may pagkakataong parang wala ito sa sarili. Kaya muli ay ginawa na naman itong katatawanan ng marami. Pero buti na lang sa pagkakataon na yon ay marami na rin ang nagdududa na parang may mali o parang may kakaiba sa inaasal ni Britney. Kaya isang beses ay mayroong nakaisip na mag-imbestiga. Inutusan nito si Britney sa comment na magsuot umano ng dilaw na blouse kung kailangan ng tulong. At nakakagulat na nagsuot nga ng dilaw na damit si Britney sa sunod na video. Sa pag-aalalang baka nagkataon lang ay muli itong nag-utos kay Britney. Nagkomento ito magpakita ng kalapati kung nasa peligro ang buhay nito. At maya-maya nga ay nagpost ito ng painting ng mga kalapati. Kaya naging signal na ito para kumilos ang mga fans. Doon na nagsimula ang Free Britney movement na sinuportahan naman ng mga sikat na personalidad at ilan ding malalaking organisasyon na noong una nga ay hindi nga sineryoso ng ama ni Britney at itinuring lang ito bilang isang joke. Pero dahil na nga rin sa consistency at padami nga ng padaming isinasagawang rally para sa kalayaan ni Britney ay nag-umpisa na ding marinig ang kanilang tinig pagkalipas ng 2 taon. 2021 noong magkaroon ng dokumentary na tinatawag na Framing Britney Spears kung saan ay nalaman ng buong mundo kung gaanong kaseryoso ang sitwasyon nito. At pagdating nga ng November 12, 2021 tinapos na ng tuluyan ng Los Angeles Court ang conservatorship nito na nagbalik nga muli kay Britney Spears ng kalayaang ipinagkait sa kanya ng mahigit sa 13 taon na ibalik ni Britney Spears ang normal niyang buhay kasama ang long-time boyfriend niya noon na si Sam Asghari na nasundan nga na pag-aanunsyo noong April 2022 nang muling pagdadalang tao ni Britney na kasamaang palad ay nakunan nga ito. Ganun pa man noong June 2022 ay nagpa siya pa ring magpakasal ang dalawa. Walang imbitado sa buong pamilya ni Britney at hindi rin nakitang umattend ang dalawa nitong anak. Nagtangka namang guluhin ang kasal ng dating asawa ni Britney na si Jason Alexander. Pumasok ito sa venue na may hawak na kutsilyo pero agad naman itong naaresto. Naging maayos naman ang pagsasama ni Sam at ni Britney na sa sobrang dami ng pinagdaan ng hirap at pasakit ni Britney sa mga nagdaang mga taon marami nga ang nagdasal at umasa na ito na ang para sa kanyang happy ending. Pero pagkalipas nga lang ng mahigit sa 1 taon ay nauwi na naman yon sa hiwalayan. Sa librong inilabas ni Britney na tinawag niyang The Woman in Me ay isiniwalat nito na sa pilitan palang lahat ang kanyang mga ginagawa sa mga nagdaang mga taon mula pumasok sa conservatorship. Yung mga pagtatanghal, mga konsyerto at mga projects niyang ginawa, ang huling 4 na album at napakaraming mga pinirmahang mga kontrata ay ginawa pala ng labag sa kalooban ang karamihan dyan. Dahil kapag tumanggi umano si Britney na mag-perform o gawin ang sinasabi sa kanya ay pinaparusahan umano siya ng kanyang ama. Inaalisan din siya ng telepono para hindi makausap ang dalawa niyang anak. Andyan pa yung umano ay palihim na paglalagay ng ama nito ng mga listening device sa ilalim ng kama ni Britney at paglalagay ng gamot sa kinakain nito. Kaya lahat ng ginagawa ni Britney ay kontrolado ng kanyang ama at management. Sa ayaw at sa gusto nito, parang robot kailangan niya mag-perform, ngumiti, umarating masaya siya at walang problemang nangyayari. Ang masaklap pa habang nasa conservatorship ay palihim palang pinakaalaman ng kapatid ni Britney na si Jamie Lynn ang SJB Revocable Trust nito. Ito yung nagmamanage ng lahat ng assets ni Britney para protektahan ang kanyang yaman at masigurado ang magandang future ng kanyang 2 anak. Inilagay umano ni Jamie Lynn ang kanyang sarili bilang trustee at custodian na ibig sabihin lang nito mga idol ay nagkaroon nga ng control si Jamie Lynn sa pamamahala ng lahat ng yaman at mga ari-arian ni Britney at maaaring mapunta sa kanya ang malaking parte nito kung sakaling may
mangyaring masama kay Britney. Pero sa hindi nga malamang dahilan, kahit nga naibalik na ni Britney ang lahat niyang karapatan, hindi pa rin niya inaayos ang gulong ginawa ng kanyang kapatid. Sa ngayon mga idol, makalipas ang ilang buwan ng pagpo-post muli ni Britney ng mga nakakabahala at mga weirdong pagsasayaw sa kanyang mga social media accounts, ay mukha namang ayos na itong muli. Nag-post ito noong July 13, 2025 na nag-ampon umano siya ng batang babae. Wala pang linaw kung babalik muli ito sa mundo ng musika, at kung mayroon mang bago sa kanya, yun ay ang muli na naman itong nahaharap sa matinding pressure dahil ngayong October 2025 ay maglalabas ng sariling libro ang dati nitong asawa na si Kevin Federline, na siguradong kakaladkad na naman sa kanyang pangalan, na kahit pa nga palabang sinabi ng kampo ni Britney na handa umano silang lumaban kung maisusulat itong kasinungalingan, ay hindi naman natin maiaalis ang katotohanan na ang librong ilalabas ng dati niyang asawa ay sigurado magbabalik na naman sa kanya sa pilit niyang mga tinatakasang mapait na alaala. This went on for 13 long years. And she was drugged, she was manipulated, she was enslaved by her own father through this conservatorship. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.